Mapalad ang tumatahan sa templo ng Poong Banal, nagpupuring walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, nagpapasalamat po tayo sa Diyos sa pagkakataong ito na tayong lahat ay tinipon niya muli at dito ay ipagdiwang natin ang anibersaryo ng pagtatalaga ng ating simbahan at ng dakilang kapistahan ni San Jose. Kaya bago tayo magkaroon ng pagninilay, inaanyayahan ko po kayong lahat na batiin ang bawat isa maligayang dakilang kapistahan. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, napakaganda po ng ating araw ngayon sapagkat pati ang salita ng Diyos ay sumasaliw sa ating mga ginagawa at pagdiriwang upang patatagin at bigyang lalim ang ginagawa natin ngayong gabing ito. Dalawang bagay po ang sa aking isipan ay matingkad. Ang una ay ang simbahang ito at ang ikalawa ay si San Jose bilang isang anluwage o karpintero. Pinagdiriwang po natin ang anibersaryo ng pagtatalaga ng inyong simbahan. Ibig sabihin, kayong lahat natutuwa sapagkat ang simbahang ito ay naglalarawan kung sino kayo, ang buhay na templo ng Diyos. At nakatutuwa ngayong gabing ito, habang tinitignan ko kayo, kung siguro ahayaan ko kayong pumunta dito sa harapan at tignan ang inyong mga kapatid niyan. Ang mga mukha talaga namang ang aliwa-aliwalas. Talagang buhay na buhay. Walang ang askad ng mukha. No? Wala namang isang bako lang mukha na nandidiyan. Titignan niyo po, nakatutuwa. Ito pa ay parang sumasagisag ng nasa sa loob ninyo ngayong gabing ito sa ating pagdiriwang.
punong-puno ng pasasalamat sa Diyos sapagkat ang inyong simbahan ilang taon nang nakatayo. At ito ay para bagang sa dami ng inyong hinarap na unos bilang isang parokya, walang nakasira ng inyong simbahan. Di ba? Ito yung ating ipinagdiriwang. Ang simbahang ito, matatag, ito'y larawan lamang ng katatagan, ng pananampalataya ng bawat isa sa inyo. At napakaganda po sapagkat itong simbahang ito, itinayo sa pamamagitan ng mga bato, bakal, kahoy, salamin. At pinagsama-sama, si San Jose po ay isang karpintero. Gumagawa ng bahay, gumagawa ng kung ano-anong mga furnitures, na mga muebles. Marunong siyang gumawa. At paano siya gumagawa? Gumagamit ng kahoy, gumagamit ng bato, gumagamit ng pako, gumagamit upang pagsama-samahin at makabuo ng bahay o ng muebles. Napakaganda pong isipin ng ito niyong simbahan sapagkat nakatalaga kay San Jose. Si San Jose ang bumubuo ng inyong simbahan. At hinahayaan nyo naman sa daloy ng panahon kung paanong may mga bagay-bagay, may mga bakal na kinakalawang, mayroong samyento na nababasag, may mga kahoy na inaanay, pero nagagawan ng pagbabago sapagkat napapalitan. Gayon din sa atin, sa buhay ninyo bilang isang parokya, bilang isang mananampalataya, may mga bagay-bagay na parabagang naluluma sa atin. May mga bagay-bagay na parabagang inaanay, unti-unting nasisira, pero andi dito pa rin tayo. Alam niyo, natatandaan ko po yung isang istorya ng World War II, nung sinabihan nung si Pope Pius XII, nung kanyang sekretary, kasi yung mga Nazi papasok na sa Vatican. At nandoon si Pope Pius XII. Sabi nung kanyang sekretaryo, Holiness, Holiness! Parating na po yung mga sisira ng simbahan. Saan tayo pupunta? Sabi ni Pope Pius XII, huwag kang matakot. 2,000 taon na nilang gustong sirain ang simbahan. Hanggang ngayon, hindi pa sila successful. Marami nang nangyari sa inyo. Marami nang sigalot. Mga miyembro ng simbahan, pari, mga namumuno, samot-sari. Pero magpahanggang ngayon, hindi papayag si San Jose na ang kanyang itinayong simbahan ay masira na lamang dahil ito ang simbahan ng kanyang anak, ang katawan ni Kristo. At siya ang nag-alaga sa katawan ni Kristo magmula noong siya'y sanggol hanggang siya'y maging teenager. Siya ang nangasiwa. Kaya't hindi niya pababayaan ang inyong simbahan na ang katawan ni Kristo na kayo ay masira at mabuwag. Kaya't nagpapasalamat tayo kay San Jose. Ngayong araw na dakilang kapistahan ni San Jose, andoon ang pangangasiwa at ang pagbubuo ni San Jose. Kaya't nung inyong sinindihan ang mga kandila sa mga pader ng inyong simbahan, makikita ninyo na ipinapahayag ninyo na nagliliwanag ang inyong pananampalataya sa buong lugar na ito ng inyong parokya. Maraming mga bagay-bagay at mga lugar dito sa inyong parokya kung saan may kadiliman. Sa puso natin, sa mga lugar na hindi sumasang-ayon sa utos ni Jesus, sa turo ni Jesus, maraming lugar. Pero dito, nilagay natin ang mga kandilang ito. Bakit? Ang lugar na ito, ang simbahang ito, ang siyang sanhi ng liwanag dito sa inyong parokya. Kaya't kapag nawala ang inyong simbahan, unti-unti para bagang magkakaroon ng brown out.
dito sa inyong parokya sa gagalangin. At sino ang liwanag na yan na ililagay natin sa inyong mga pader? Kayo ang liwanag. Ang sabi ni Jesus, hindi ba? Sabi, natatandaan ninyo sa Ebanghelyo, ang sabi ni Jesus, kayo ang liwanag ng daigdig. Kayo ang ilaw ng daigdig. Kaya nakalulungkot kapag galing sa simbahan, pag alis dito, dilim ang puso, dilim ang pag-iisip. Hindi hinayaan ang kaliwanagan ni Jesus na mamayani sa puso at mamayani sa pag-iisip. Nakalulungkot po. Kayo na nandito, ang inyong mga kapatid sa parokya, si San Jose ang nagbibigay sa atin ng lakas at liwanag na sundin ang kanyang anak na si Kristo Jesus na liwanag ng daigdig. Kaya napakaganda, dapat lamang ipagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng pagtatalaga ng inyong simbahan. Sapagkat sa katotohanan, ang ipinagdiriwang ninyo ay ang kapistahan ninyo. Hindi ng gusaling ito. Kapistahan niyo po ngayon. Kung nakikita niyo itong mga batong ito, na pinagsama-sama, sabi nga, kanina nag-uusap kami ni Father Douglas, sabi niya, ang taas-taas po, Father, kaya yung pintura, hindi po umabot sa dulo. Nakamamangha po. Ngayon, napansin nyo na, no? Kaya dapat patapusin ni Father Douglas. Ngayon, makikita ninyo, napakadaming bato na pinagsama-sama dito. Sino itong mga batong ito? Ang sabi sa atin ni San Pablo, kayo ang mga batong buhay na bumubuo sa katawan ni Kristo. Huwag niyo pong kalilimutan, kapag kayo ay nagtaksil sa inyong pananampalataya kay Kristo, hindi kayo nagtataksil sa simbahan, nagtataksil kayo kung sino kayo. Itong simbahang ito, kayo yon. Nagtataksil kayo sa inyong sarili. Kayo ang simbahang ito. You are the church. Tinatawag natin itong simbahan dahil kayo ay nandito. Hindi natin to pwedeng sabihin simbahan kung wala kayo dito. Ito po, sa Grieko, ang tawag natin dito, ekklesia. Eklein sa Grieko. Ang ibig sabihin, iglesia. Tinawag ng Diyos. Tinipon ng Diyos. Kayo ang tinitipon ng Diyos at tinatawag ng Diyos. Kaya, huwag kayong mawawalan ng loob. Nagpapatuloy tayo. May mga paghihirap at sigalot, may mga unos ng parokya sa buhay ng parokya, pero makikita ninyo, kapag ang pananampalataya ninyo at pag-asa ninyo ay totoong matibay, lalaon at lalaon, ang Diyos ang magpapamalas ng kapangyarihan niya dito sa inyong pamayanan. Hinihiling natin kay San Jose, siya na bumuo ng tahanan ng banal na pamilya, pangalagaan ng bawat isa sa atin, wag maging sanhi ng paggiba ng tahanan ni Jesus. Panalangin natin kay Jose, kapag ang bato ay sobra, binabawasan para sumapat sa pader. Kapag ang kahoy ay hindi mapag-ugnay, pinapakuan. Kapag tayo'y may kalabisan sa pag-uugali, kayabangan, pagiging ganid, sobra sa tsismisan, hilingin natin kay San Jose, bawasan tulad ng mga pader na ito. Bawasan ang kayabangan, bawasan ang pagmamatas loob, bawasan ang kasinungalingan at ang mga tsismisan. Bawasan. At minsan kapag kulang, dinadagdagan para maging maayos ang pader. Ano yon? Pagkulang sa kasigasigan para mabuo ang simbahan, dagdagan sana ang ating pagtatalaga ng sarili sa paglilingkod sa simbahan.
Pagkulang sa pangunawa, kung may pagkukulang ang isang miyembro o ang pari o kung sino man sa parokya, sana dagdagan ang pangunawa. Huwag susuko. Minamahal ko mga kapatid kay Kristo. Salamat sa Diyos, ang ganda ng simbahan natin. Salamat sa Diyos, ang ganda ninyong lahat bilang simbahan ng Diyos. Salamat kay San Jose, patuloy niya, iniingatan ang simbahan ninyo. Hindi niya hahayaang masira ninuman ang simbahan, ang katawan ni Kristo.